Maagang nag-ani ang mga magsasaka sa Cagayan bilang paghahanda po sa posibleng pananalasa ng bagyong Nando sa mga susunod na araw. At ang mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang lugar, nakaantabay na rin para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga nasasakupan. Saksi, si Nico Wahe. Naghahanda na ang mga taga-Cagayan sa posibleng pananalasa ng bagyong Nando. Ang ilang bahay malapit sa dagat sa Santa Ana, nilagyan na ng pabigat ang mga bubong. Kasi linagyan ko ng buhay niya kasi lipat-lipat na naman. Naghahanda na kami sir yung mga kit namin, yung mga damit namin, yung mga flashlight ganon, charge na namin. Ang ilang mangingisda susubukan pang pumalaot bukas bago ipagbawal ang paglalayag sa linggo base sa abiso ng Coast Guard. Baka sakali may swerte, di pa pang-ulam. Pangulam sa? Sa bagyo, sir, mahirap naman walang mga bata, walang maulam. Sa ngayon, nakadaong pa mga bangka ng mga mangingisda dito sa Pampang sa Santa Ana, Cagayan. Pero ayon sa kanila, simula bukas ng hapon, isa-isa na nilang itatali at iangat sa mas mataas na lugar ang kanilang mga bangka para hindi masira. Lalo't ayon sa MDRRMO, kapag signal number 3 hanggang signal number 5, ang alon dito sa Santa Ana umaabot ng 5 metro. Nakalabas na ang mga rubber boat ng Santa Ana MDRRMO, pati mga gamit kung sakaling kailangan ng clearing operation. Ang mga relief goods, nakaabang na rin. Handa na rin ang mobile energy system sakaling mawala ng supply ng kuryente. Maski 2 araw, 3 araw yan na walang kuryente, kaya niyang i-operate itong EOC natin. Kaya continuous pa rin yung operation maski brand out. Posible rin magpatupad ng preemptive evacuation sa linggo. Malaking tulong din nila ang mga bagong gawang seawall para hindi umapaw ang tubig sa mga kabahayan. Nagmamadali namang mag-ani ng mga palay ang mga magsasaka sa bayan ng Gonzaga. Ang palay, direkta na rin nilang ibinibenta sa mga buyer. Para hindi masayang to. Masasayang ng pagod namin kung hindi na maaani agad. Sabi ng Cagayan Provincial DRRMO, halos hindi naman nagamit ang mga inihandang supply para sa bagyong Mirasol. Kaya ito na rin ang naka-standby para sa bagyong Nando. Yung mga pre-positioned stockpile ng mga local governments pati barangay, in place pa rin lahat yan. The same yung mga deployment ng mga personnels ng mga rescue units ng MDRMO, maging yung mga quick response team ng province ay in place pa din. So, walang magbabago doon sa preparation natin. Habang wala pang ulan, nagtabas naman ang mga puno ng mga tauhan ng City Hall at Barangay 17 Tabug sa Batak, Ilocos Norte. Delikado. Kaya inaalis namin yung punong sa malapit sa kalsada. Maganda talaga ito. Kahit malakas ang ulan, walang babagsak na kahoy. Nakaantabay naman ang mga rescue equipment at emergency vehicle para sa bawat probinsya sa buong Ilocos Region. Naka-red alert status na rin ang lahat ng kapitolyo roon. Posible rin magpatupad ng preemptive evacuation sa mga susunod na araw sa mga nakatira sa mababang lugar at mga baybayin o tabing ilog. Especially sa mga areas na susceptible ng flooding, yung rain-induced landslide. Yung mga malalapit sa mga river systems din ay maaring mag-swell, kaya unahan na natin. Sa Cordillera, bagaman di pa ramdam ang epekto ng bagyong Nando, nag-abiso ng Mines and Geosciences Bureau na itigil muna mga operasyon ng mga small-scale mining operators sa rehiyon. Para raw ito sa kaligtasan ng mga minero, lalo't posible ang mga pagguho dahil sa pag-ulang dala ng bagyo. Ang Office of Civil Defense nakikipag-ugnayan na rin sa mga LGU para kausapin ng mining operators. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.